Depende na rin kung saang role nga ba ilalabas ang Kalea na yan. And looking at the banning phase chance, mukhang hindi pa nga ito tinatanggal ni Coach Why Not. Big chance kung hindi ito tatanggalin ay makita natin sa first pick ng TNC Pro Team. Oh, parang ano siya eh. Ganun din yung nangyari kanina nung first match natin eh. Pwedeng face check muna, vibe check. Kung may mic check tayo, ito vibe check naman. Kung ibibigay natin sa kanila, ano kaya na tago or ano kayo na i-prepare ng TNC in terms of the hero. But for Onyx dito or for those na nasa red side magsisimula, medyo ang struggle mo kasi dito is o-open ba natin yung the usual na jungles na Suyu kasi definitely it's still a priority pick. Ayan, binan nila si Suyu. Wow. Surprisingly, so you're open with what? Yung Kalea. Wala din si Mathilda ngayon, pero pwede mong i-trade kung kuhanin na dito sa Kalea, atin yung Granger. That's true, and the Harith is also available. Yung Joy ay nandyan pa rin naman. Naban si Harith. Na ay actually, yun na nga lang, no, Granger, iritin na lang ata magiging palitan natin dito. Pero, ayan na, hindi na nga nagdalawang isip pa. The Kalea locked in for TNC Pro Team. Nakita na natin ang kanyang kapatid na si Rene J na naglaro nito kanina. Mukhang gusto naman ipakita ni Yawi na kaya din niya. Oo nga. Pero napapaisip pa rin ako kasi based doon sa sa hero theory natin, marami mga roles na pwedeng pagpuntahan niya. Nakakita ako sa RG ng mga jungle, nakakita ako sa XP. Nilalaro itong Kalea na ito kaya sobrang flex pa para dito sa TNC. Ngayon, available ang Granger, available din ang Jawhead. Pwede Joy ang is Jawhead. also open. Joy? Kasi tinanggal na nila yung Suyu. So, isa si Onyx na mataas pa rin talaga yung prioritization nila. Kasi dami natin mga games, di ba? Regardless kung na-open, dito si Suyu and Joy, may mas mataas yung chance na kuhanin ng Onyx. Regardless. So, maganda dito yung pagkakakuha. So, medyo hindi natin nakikita yung flex heroes para sa Onyx. Concise na, okay, kuhanin na natin jungler natin, kuhanin natin dito yung ating Granger kasi pwedeng may open pa naman eh, kasi tinanggal na dito yung gatot. Yung Phobius, meron pang gatot. Okay na option for the XP lane. Nag-healda din naman na dito si Kirk. Now for TNC naman. Wow, Badang and Hanzo. And I guess this means na itong Hanzo na to ay first time na rin gagamitin ng TNC Pro Team. Kadalasan ay ginagamit itong Twisted Minds. In fact, nakita nga natin ito nilabas ng Twisted Minds in our first match. But I'd like to say as well, para dito sa Onyx Philippines, ay agaran pala talaga nilang sinecure ang kanilang gold lane and jungle na parehas comfort pick pa. Nababalikan ko pa rin yung mga oras na hindi meta si Joy pero ginagamit ito ni King Kong. Isa sa mga heroes na talagang noong simula na struggling pa all the way to world champion ay kasama ni King Kong ang Joy na ito. Kahit nung nasa TNC pa siya noon. So ito, okay. Ito yung kinagandahan of having a new hero na pwede mo i-first pick. Na-open yung mga heroes na hindi natin normally ina-expect. Who would have thought na makukuha na si Joy, Granger, and even Jushin ng isang team lang. Dati trading yan, di ba? That's true. Ngayon, even Badang ay nakikita na natin para dito sa ating other team. So, ang dami mong pangpigil. And regardless kung medyo may nagbago kay Badang, ang ganda pa rin niya dito ang pang-stop with a fist break against the Joy. Pero makompensate naman siya ng range. Nung Lantern Flare naman nung Jushin. Kaya tinanggal dito si Cecilion para walang pang-abot naman doon sa Granger. Wow, ang bilis ng Ang bilis ng draft, ng takbo ng draft natin. The Sicilian band, definitely one of the smart bands na nanggagaling dito sa Onyx Philippines. Nakita natin kung gaano nga ba kalakas ang kamandag ng isang late game Sicilian. Hindi lamang sa kamay ni Yue, kundi sa kamay na rin ng mga ibang mages natin dito sa ating liga. Kaya naman with the Sicilian taken away, may mga options pa rin namang natitira sa mid lane. The Valentina is still there, pero wala masyadong maaagaw na ultimates. The Vexana is also an option at yung Aurora na parang nagiging huling-huli na talaga. At huwag natin kakalimutan, may Farsa pa rin kung sakaling gusto nilang i-burst with the Kalea. Ang ganda nung nabanggit mo, yung mga heroes na yun. Pero ang kailangan mo lang isipin dito, yung mga pumapasok. Kunyari, si King Kong with this Joy. Gusto-gusto niya yung mga hero na stationary lang eh. So, kailangan nila ng additional na crowd control dito. Though marami naman kasi nandiyan naman yung Badang, yung Fist Break, andyan din yung Kalea, di ba? Nakita natin kanina na ginamit ng Aurora Gaming. Ngayon, pwede uli mag-double down sila dito sa Rome at puruhan uli itong si Bruso kasi tinanggal na rin naman yung show. Pwede sila magtanggal ba dito ng Jawhead actually. Kasi diba yun yung normally pang salubong mo if ever, pero Kalito.
Okay, Khalid ban. Mukhang pinipilit Very ata nila yung specific. Gatot Kacha na nagbumula Oo. kay Brusco. Isa rin sa mga most played na heroes for the side of Onyx Philippines. Mas naging okay pa sa kanila na ibigay na lang yun kaysa yung Khalid na Yup. flex pick din naman between the open roles para sa Onyx. Pero open pa naman dito, Hylos. Ano nga lang dito, heavily relying sa damage coming from Granger and even Joy. Kailangan maging maganda talaga yung farming nila. Kasi more on sustain na dalawa. Ito yung sinabi natin kanina, nag-heal na naman. Hindi pa natin sure kung kanina talaga siya mapupunta. Either kay Kirk or kay Brusco. Pero ang dami pa kasing open na pwede mong gawing pos 5. So for TNC naman, you're still lacking ng inyong mas maganda dito artillery mage para if ever ay yun yung pangtapat mo naman against sa Jushin kasi yung range 'di ba para medyo mailang Yeah. na mag-zone even din pang sakop doon sa Granger. Oh, the Eve is still available kung gusto nga natin ng artillery mage talaga. Nandiyan din ang Farsa. I think the Eve could be a good choice here pero mukhang carry ang kanilang magiging lock-in para sa gold lane. Pang tapat sa isang Granger. Wow, hindi ko masyado na-expect ito na itong magiging choice ng TNC Pro Team against that Granger. Oo nga eh. Tsaka parang naisip ko nga, may mga irritil Ha? pa. Pero oy, Valentina? Valen Pick. Ano plano nila Siguro dito? kasi alam nila na recently naglulukas lagi si Kirk. Oo. Di ba parang ang daming mga instances na naglulukas sila. Parang, actually, very good point, Chantel, no? Dahil kung titignan natin yung 4 na ultimates na pwedeng kunin dito ng isang Valentina, hindi pa masyado maganda ang value. Kaya naman kung maglulukas dito si Onyx, ay malaki ang chance na ito nga ang kukunin natin. Even the Edith, yung Edith at ang Lucas, yung mga favorite ni Kirk. So parang pinili na agad dito nila Coach Imba DJ para medyo, teka, parang mahirap yata nakuhanin natin yung dalawang heroes na nabanggit. Kaya they're taking their time ngayon. Medyo nasira yata yung dropping pattern. And kita natin that for Onyx pa din sila ma-force na heal on Kirk Glue. or glue. Wow. Okay. Parang ang ganda ng ginawa dito ng Onyx Philippines. No? Hindi nila binigyan ng pagkakataon na itong si Lancy na makakuha ng maganda-gandang ultimate. And in terms of range, medyo may kabitinan lang ang TNC. Bukod doon, sa Pinnacle Ninja na meron ang isang Hanzo, ay may kabitinan sila pagdating sa mga pang-abot sa likod. Oo. At hindi naman din ata nila sigurado na papasok sa likod dahil lumalapit din ata ng kusa Oo nga. yung mga miyembro ng TNC Pro Team dito. You have the carry, one of the shorter range in Yep. terms of marksman. Pero Chantel, nakita na rin naman natin ang latag ng mga heroes for this game. Ano bang basa mo sa early game na paparating dito? Early game sa may mid, parang ang magiging problema mo dito is, knowing Super Friends naman against Lancy, normally kasi ang Valentina sobrang aggressive niyan early game. Parang medyo ayaw mo makipag-poke sa may mid. Pero kasi if you're up against Super Friends, kailangan maging maingat dito ni Lancy. Pero magsusuntukan agad yan, mid lane kung sinong unang mapauwi. Pagdating doon sa, kailangan ko mag-regen. Yun ang mananalo sa early game. At maaabangan na nga natin yan sa pagpasok natin sa Land of Dawn. Welcome nga pala sa Game 1 of this Best of 3 series. Magtatapatan ng TNC Pro Team at Onyx Philippines sa kanilang pinakaunang laban of the second half of the regular season. Burrito, ito na yung binabanggit ni Chantel. Suntukan agad sa mid lane. Oo, ito na. Harapan na nga kaagad. Pero gusto ko yung respeto na binigay ng Onyx Philippines doon sa crowd control na talaga napunuan ng TNC. Dalawang Purify, Super Prince at itong si Kelra. Pero si Brusco ay nag-aabang. Yawi as well ay nakamatsyag na rin lang. Kung lalapit siya dito, ang ganda lang pinapamalas ng ating mga roamers. No? Gusto lang nila kita nila isa't isa. Oh, tsaka sineseta pa na agad yan ng wave breaker pero mukhang kinailangan agad mag-flicker dito ni Yawi. An early flicker for the roamer of TNC at mukhang nananakit agad ang kupunan ng Onyx Philippines kung saan man sila mapunta. Oo, ang ganda dito. Sabi nga ni Super Prince, kailangan ko ng tulong. No? Basic common emblem para nga naman matugunan no? Yung kakulangan niya doon sa hybrid regeneration. Kasi again, nagkaroon ng adjustment dyan na ang hirap nang gamitin ng isang Zushin. Para bang isang babad mo lang, ubos ka agad mana mo, no? Oo, talagang kinailangan bawasan ng kalakasan ang isang Zushin. Pero tignan mo naman, Kelren, Benecutie, agaran na agad, nagbibirahan. At na-regen na nga rin parehas para sa dalawa. May kalamangan talaga ang Granger sa matchup na to, pero nakakasabay naman ang bagyo. Kayang-kaya niyang sabayan niya. Range, medyo lugi talaga. Pero ang problema lang, dito si Yawi and yung crowd control ay evident na doon sa kanilang lineup kahit hindi pa masyadong tumatama ito. And 10 seconds para doon sa unang pagong ng laban.
pwesto na kagad ang magkabilang kupunan. Oo, inaabangan ko talaga kung sino yung makakaunang turtle dito dahil kung napansin natin yung Lord changes, no, parang mas naging importante pa yung pagkuha mo ng mga early objectives dahil dumadamba na agad yung pinakaunang Lord na nagsuspawn sa larong ito. Kaya naman sa pinakaunang pagong ang pepwesto ay si Yawi para sa TNC Pro Team. Pero mukhang mauuna ang kupunan ng Onyx Philippines in terms of establishing that position doon sa may Pixel Bush. Okay, si Lord JM ay nakasilip lang din. Nakikipaghawakan lang si Kirk dito. And ang ganda ng ginagawa ni Super Prince, ha. Inaabangan lang niya kung sino ang dadamba. Level 3 pa lang si Yawi dito. Ngayon papasok si Lord JM. Nandun yung fist break. Pokes from Kirk. Ang gusto lamang niya ay mas sure kung may tao ba doon sa may right mid bush. Pero reset sila dun sa pagong. Hihintayin muna ata nila kung sino ang unang kakagat o makapag level 4 ang kanilang mga roamers. Brusco already on that level 4 mark. Mukhang naghihintay din dito si Yawi, nakaka-level 4 pa lamang. Tuloy ang ating turtle fight at mukhang si Kirk ang hahawak dito para sa Onyx Philippines. Grabe, 3 minutes pa lang ay nagsasayawan na sa pagong. Grabe respeto dito ng mga junglers sa isa't isa kasi talagang pinapadelay nila. Alam dito ni Zaida na magkakaroon pa ng isang farm. So kailangan nilang magkaroon ng edge anytime. Okay, papasok. Napalalim ata. Yawi dito ay may ipit. Ibabalibag dun sa may madalikod. Nagamit ng defense. And Kirk with that turtle. Habang si Lord JM ay may ipit din. Zaida ay kailangan na tumakbo. Pero nandun si Brusco. Initak isa-isa. Yawi nabuhay din. Habang si Lord JM ay aabante. Walang namatay pero pagong ay secured mula sa Onyx. Grabing dugo ng TNC Pro Team doon. Isang kalabit na lang sana ay may kill pang mukuha ang Onyx Philippines. Pero kung titignan natin ang ating gold difference natin ng BPI ay nakakalamang na talaga sa gold ng Onyx ngayon. Tsaka malaking yung gap na rin dito na 500 for the junglers because na rin sa pag-zone kanina ng mga players ng Onyx kasi na-force din siya dito na instead of going straight to the jungle, umuwi muna siya. So nagkaroon dito ng space for King Kong na makapunta doon sa jungle area ng TNC. Hence, 1 point something goal para dito kay... Uy, wait lang. Okay, nagamit na rin kagad doon yung mga suntok. Pero si Super Prince ay may ipit! Oh no! Ako po, nakapatay. First blood para kay Zaida. Grabe TNC. Malinis yung paghanap ng opportunity for TNC Pro Team. Nasilip na nga rin natin sa Infinix in-game equipment na nandun pa lang tayo sa parte na parang chop suey build pa lamang ang lahat na ginagawa ng mga players. But looking at the items, mukhang nakuha na rin sa wakas ni Zaida at pati na rin ni Kelra ang kanilang mga first big damage item talaga. Oo, napakagandang observation kasi Hunter Strike para dito kay Kelra, pero wala pa talagang core item para dito kay Benny Cutie. So in terms of laning, medyo nauuna ngayon si Kelra because of the range na rin. Kasi kung ikaw yung carry, medyo kailangan mo close range para talaga maka-free hit ops. Okay, Red 3, nagamit na rin dito ni Zaida. Super Prince, kailangan lumayo. Nagamit yung kanyang Crimson Beacon para sa extra shield. At ngayon, may idea sila na walang ultimate. Itong si Zaida. At pagong ay mabubuhay na rin na few. Parang pasok na rin naman ata sa timing, Chantel, dahil by the time lumabas ang pagong na ito, may retry na rin at ulti si Zaida. Oo, saktong-sakto lang din. Ang pinaka-inano nila dito is ma-force agad yung Crimson Beacon na parang hindi na agad makapag-zone. And bottom, tuloy-tuloy yung laban Okay, Lord JM, may ipit. King Kong at si Kirk. Ako sila sayawan. Andun yung mga sayaw mula dito kay King Kong habang Zaida nakuha ng pagong. Pasok din si Brusco versus 3. Grabe naman napaka. P5 naman ni Brusco pero walang malakas sa apat. Ladies and gentlemen, TNC nakakuha ng kill. Grabe yung cross-map trade skill para sa Onyx Philippines. Pero TNC Pro Team naman ay nag-focus doon sa pagong. 2v1 scenario here para kay Kelra. Pero mukhang hindi siya papalagan ng kupunan ng TNC Pro Team. Ito na ata yung oras, Jantel. Meron ng isang torre, kalmado naman na ata ang Land of Dawn. Oo, kasi kanina sunod-sunod yung nagiging palitan ng dalawang teams natin. And nakita natin that for first turtle, nag-go yung Onyx, nag-contest sila nakakuha nun. Binitawan nila doon sa second na turtle. Ibig sabihin, ayaw mo nila ng team fight kasi pasugod din yung heroes dito ng TNC in terms of team fight at saka instantly kaya nilang bigyan si Super Friends. Now, yung death naman for Brusco, ang concept doon is para ma-secure ni Kelra yung jungle, yung green, kung saan siya nakatayo ngayon. And good space naman siya for Benny Cutie para maklear niya yung isang minion ng Onyx. At gusto ko yung part dito na nag-bend si Brusco. Pero yun na may na-tsunami slam na sa kamatayan. Ako, namatay na kagad dito si Brusco. 4v5 ang magiging laban. Grabe yung ginagawa dito ng CNC. Pitik lang kung pitik.
pick off lang kung pick off. At dito malakas ang kanilang komposisyon. Oo, yung tsunami slam talaga ng isang Kalea, doon na natin nakita yung unang play. Oh, so medyo ngayon nagkakaroon tayo ng idea na good counter pala against Hilda, Oh, no. yung Kalea, kasi diretso tsunami slam. Pagka naramdaman nila na merong tao sa any bush, kasi di ba pagkadaan doon, diretso tsunami slam, hindi na makakatakbo kasi ang tagal ng crowd control. Isama mo pa dito yung Terrify nung hero ni Lancy ng Valentina. Nakakainis din kasi yung follow-up the moment na malapag ka sa iyong meron pang Yun, ganyan. Meron pa tayong tidal slam o tidal something. strike. Yung kumbaga may double stun na effect ang isang Kalea. Kaya naman napakahirap talagang gumalaw kapag nabuhat ka na. Pero ito na si King Kong, papasok na untog! Ito naipit ata, yun na, wala na ata takasan kasi nandun naman yung Tsunami Slam. At si Lord JM kailangan mag-flicker out. Ngayon may ibit ba si Zyda dito, makakapatay na si Kera habang pumapasok na yung mga member dito ng Philippines. Taxi? Nakakalit si Kera habang ito Ayun, si ayun, Kurt ayun! ay delikado din ang kanyang buhay. Kailangan lumayo, Super Freeze nakabante. Grabe naman mang zone ito si Super Prince. Oo, 2 kills para sa kupunan ng Onyx Philippines at mukhang makakakuha pa nga sila ng Turtle. At Onyx, just like that, nakalamang na sila ng almost 4,000 gold. Oh, ito naman yung sinasabi natin na conversion. Sabi natin kanina, mid-game mo mapapansin yung conversion. Pero para dito sa Onyx, naging maaga dahil na rin dun sa cross-map plays na ginawa nila kanina. Because of that, 4K gold lead and 5.8K. Actually, 6K na si King Kong versus 4.8K ni Zyda. So medyo malaking kalamangan. Oo. Same with the gold laners. So definitely para dito sa Onyx, yung usual pathing, hiwalay muna si Grabe. King Kong, bigyan ng space si Kelra pag may mag-team fight or mag-initiate from a TNC, palag. At napaka-update na rin naman kasi Kirk going in for the engage split. Lord JM! Aray! Delikado siya dito. Kera with a kill. Kailangan lumayo pero ibabalibag doon sa may madalikuran. Brusco, napaka-tibay din. Kailangan lumayo ni Awit. Di pa din makakataka kasi si Kera ay makakuha ng kill. Benny QD as well ay nakabawing din sa may kuha ng Crimson Beacon. Itong si Lancy. Pero diretso lang talaga ang Onyx. Oo, 2-for-1 trade ang naganap doon sa may bandang itaas at mukhang tuloy ang pagsisiege ng Onyx Philippines. Punta muna sa inhibitor turret, pumutok na nga rin ang blessing doon. Punta naman sa mid lane, mukhang may minion pa nga Wow. ang Onyx doon. 6,000 gold lead ang kanilang nakuha at mukhang si Zyda ay papasok doon sa likod kay Kelra, wala ng damage. At may heal pa kasi naka-killing spree na bago, Chantel. Oh, tsaka take note guys na si Kelra, ay, meron na rin Sky Piercer pala, 5 kills. So ilan na yung stacks niyan? 50. Ano pa lang, 9 minutes. So yung sabihin na nating level gap between the players, Kelra is currently at level 12. Yung highest level mo, si Zyda is 12 also. Pero yung other players and heroes ng TNC dito, level 9. So medyo masakit to para kay Yawi. Medyo mahihirapan sila ngayon na pumronta against Kelra. So pwede sigurong pa isa-isa muna yung gawin. Better yet ay hanapin si King Kong dun sa may top lane. Kaso wala din pala silang pang-hold against Ajoy. Not unless kasama din si Lord JM. Nakakatakot talaga ito and for Onyx Philippines, no, nakakatuwa din na may bagong Granger build na nakikita with the Yeah. killing spree kung saan nagdadagdag ito ng HP. At nabanggit mo na nga rin, no, mukhang wala talagang pang-hold sa isang Joy. Bukod na lamang sa badang na sadly nalulusutan pero may nabalibag na naman. Yun na nakapag-purify pero pumasok nangyaring kaga dito si Zyda. Kritikal na kanyang buhay pero abolition ni King Kong. Retribution na gamit na nandun yung electrifying beats mula kay King Kong. Papasok din sa base. Pero sabi dito na ng Onyx Philippines, wag na-atras na lang natin. Wala man tayong retribution pero sapat yung damage natin. Kung kukunin man natin itong Lord na ito. Nakakatakot pala yun, yung re-retrihin ka ng Joy na naka-full stacks, tas bigla kang tatabihan habang nag-electrifying beats and look at Kelra, 600 stacks already, 10 minutes in, Chantel. Oh my gosh. Napakataas talaga nito dahil dyan ay may Lord pang makukuha ang Onyx Philippines. Tapos ano pa siya, meron pa siyang Malefic Roar. So, imagine dito yung penetration na mabibigay niya against the players. Wala ka naman talagang super hard tank for TNC dito sa game. Kasi yung isa niya, killing spree tapos rapture. So, medyo mahirap ngayon kasi wala burst. Okay. Kaya pala ganun yung emblem ni Kelra dito. Kasi wala talagang instant burst for TNC. Kaya niya tumagal sa team fight. And with the items that he has, parang yung gustong kumulit ay medyo
masakit. Oo, and looking at the Infinix in-game equipment, no, ay hinihintay pa ata natin yung third item na nagmumula dito sa Hanzo na nagmumukhang golden staff as this third item. Kulang pa talaga sa damage ang TNC Pro Team ngayon, and with this second lord of the game na hawak ng Onyx Philippines, ay mukhang magpupush sila dito sa may bandang mid lane. Pero kalat-kalat pa ang miyembro ng mga Sonics, mukhang 3-lane push ang hinahanap nila. Oo, and ngayon ay hawak at nandun na may sa may gitna ang Lord na ito at dadamba na nga rin. Naka-ready ang Onyx Philippines dito para umabante. And si Lance hahawak ng Crystal Beacon. Ang target na nga nila ay si Kirk at bibigyan ng flicker ni gamit. Habang si Zayda nandun sa may battle free hit lang pero mapapasabog ka agad siya. Kailangan lumayo dito ng CNC. Aray! At doon yung mga baril mula kay Kelra. Tatapusin na nga ba nila? Hindi sapat yung Lord na iyon para matapos sila itong laban na ito. At kailangan lang munang umatras pa ng dalian ng Onyx. Magandang tsunami slam for Yawi. Kailangan nilang ngayon yung mga instantly makakakuha sila ng kill. Hala. And eto na yung sinabi natin pag late game, medyo may damage siya talaga. Yung Hanzo. Yun na tayong hinihintay ng TNC Pro Team. That was a crucial pick-off on the side of the Phoenix Army. Zayda already popping. 5-2-in-1. Ito na yung power spike na hinihintay nila. Pero ang kanilang katapat, napakataas pa rin ang damage dealt ni Kelra. Nasa 55,000. Napakalaki ng gap between Lancy and Kelra sa larong ito. Pero ang maganda naman dito, nakita natin sa third is si Zayda in terms of damage dealt. Binanggit mo kanina, Umi, na nagkakaroon na or nag-build ng golden staff. Ayun, nakakuha na dito ni Zayda. So, medyo delikado ngayon for Onyx na medyo mag-group up kasi pag tumama dito yung crowd control skill or yung AOE skill dito nung Hanzo, medyo baka makuha nila lahat ng damage. So, medyo kailangan din maging maingat dito ng Onyx. And for Onyx naman, lamang pa rin naman sila pagdating dito sa kanilang gold. It just so happened na yung instant damage na pwedeng ipitaw ni Zayda ay medyo nakakatakot kung ikaw yung Onyx. Oo, tsaka hindi na rin makalapit pala sa mga buff nila ang TNC Pro Team dahil malaki na nga ang gold lead ng Onyx Philippines. It's almost 9,000 gold. And in terms of Torre, isa pa lang ang nase-secure ng TNC Pro Team. Kaya naman hirap na hirap silang maghanap ng control over the map. In Onyx Philippines, on the other hand, talagang pumapasok na nga, nakatira na nga ata sa loob ng gubat ng TNC Pro Team. Tsaka ramdam na rin yung 8,000, yung almost 9K na gold lead dito ng Onyx Philippines. Specifically dito kay King Kong at kay Kelra na kapag ka pumapasok nga si King Kong, alam mo na kagad na natutunaw. Pero speaking of pagtunaw, natunaw kagad yung pinakil ninja dito ni Zayda. Kailangan lumayo ng mga kubunan ng CNC. Pero naka-ready ang Onyx Philippines para i-burst ng mabilisan itong Lord na ito. Basic Lord pa lang naman. Hindi pa ito yung luminous na Lord, hindi pa ito yung enhanced na Lord. Kaya ang TNC ay pwede pang mag-ready. Okay, so parang sa TNC, ang pwede na gawin is more on layering of skills. Kaya pa naman nilang depensahan itong Lord, pero medyo delikado kung gagamitin agad nila dito yung may wall na hindi pa pumapasok si King Kong kasi yun yung pampigil nila. Sabi nyo kanina, ang nakakatakot pag pinasok ka ng isang Joy na full item tas merong electrifying beats. So, with the Lord na mag-march sa may middle lane, kailangan madepensahan. Hinahawakan ni Zayda dito, pero ang problema nga lang ay sumabog kagad yun. Lord ay nasa may bandang gitna. Sakit ng mga pokes mula dito kay Kelra. Ang target lang muna nila ay yung Torre doon sa may bandang ibaba. Habang yung mga minions ay diretso lang doon sa may bandang itaas. At doon ang Fear Burst mula dito kay King Kong, pero binalibag. Patalikod, very cute with that kill. Habang ready pa rin naman ang Onyx Philippines TNC. Apat pa nakatalaga para dumipensa. Pares sa jungler ang nawala dito. Pasok si Kirk with a flicker. Habang si Yawi ay nandito naka-ready din. Split from Kirk. Pero ready din si Bruce. Wow! Andun yung Pinch Crack and Pinch Break Play. Pero hindi pa sapat yung damage nila. At magpupush pa nga ata dito ang Onyx Philippines. That's 3 inhibitor turrets down. At mukhang magbaback off na nga ang mga Sonics. Nice defense mula sa TNC Pro Team. Hindi pa naman tapos ang laro. Pero 3 inhibitor turret ang nawala sa kanila. Oo, sobrang gandang depensa para dito sa TNC. Pero makikita natin that for King Kong talagang diniretso niya, hinanap niya si Zayda kasi sabi natin, yung pinaka magiging cause ng sabihin na nating pag-disrupt dun sa pattern ng Onyx is gonna be yung pagpasok ni Zayda. So with the Zayda being out, before that defense, medyo naging madali para dito sa Onyx na masira lahat ng inhibitor turret. Now that Benny is at level 15, 203 KDA, the more na tumatagal yung laban, the more na magiging equipped naman yung ibang mga kasama dito ng TNC. So for Onyx, as early as now,
pag dumating na kasi sa game equilibrium, medyo mahirapan na sila. Kailangan na nilang tapusin At ngayon. saka sumasakit na talaga si Benny Cutie. Yep. 2-0-3 in this game. Ang low pressure area ay nagiging bagyo na. Dito natin makikita na yung late game carry. Ang nandyan pa rin naman, hindi naman nawala yung kalakasan ng isang carry in the late game. And kung babalikan natin, marami sa mga backdoor plays, marami sa mga career highlights ni Benny Cutie ay nasa hero na ito. Oo, kompleto na item niya dito. Rose Gold Meteor for added survivability. If ever naman gusto niyo makipagsabayan sa mga frontline heroes dito ng Onyx Philippines. Tsaka napababa na rin naman nila yung gold. Kanina almost 9K na yan. Ngayon naman, nasa 6.8K. So slowly but surely ang TNC ay ginagapang itong laban na to para at least kahit paano mapadikit at hindi sila maabantihan. Lalo na yung Lord na ito ay pabuhay na rin. Oo, 1 minute bago, actually 1 minute bago maging Evolved Lord, hindi pa naman ito yung talagang pang GG push na 18 for Onyx Philippines. Ay maganda pa rin na makuha nila ito dahil pinababa din naman yung interval ng paglabas ng Lord. So kung sakaling hindi nila makuha ng Evolved, ay ilang minuto lang ang kanilang aantayin. Okay, so ito, ganda yung posisyon. So si Super Prince naging mauuna dyan. Pero kung merong flicker, tas biglang Tsunami Slam ay medyo may hirapan, kailangan ready. Yung Crimson Beacon, grabe yung zone nangalahati agad yung buhay dito ni Lord JM. Easy Lord yata. Oo, Easy Lord talaga, and that's going to be the third Lord na mapupunta sa kamay ng Onyx Philippines. Conceal. Pero may conceal play na gagawin dito si Yawi. Si Kirk ay nahanap niya, binalibag pa! Ayun na, dinala doon sa mga miyembro dito ng TNC Pro Team. Numbers na agad nila pero lalaban na sa Crimson Beacon na gamit ang agad. Dito ni Lancy, ready na ang Super Family na mag-dive. Nakapatay na kagad. Bossing nila din si Kera. Kailangan naman ni Lancy. Ngayon Pero si si King King Kong Kong! nasa King right na sa Kong! likod. Andun si King Kong pero makakasurvive pa rin. Ang TNC Pro Team kaya yung Lord nasa gitna na. Oo, 4v4 scenario. Walang inhibitor turret. Phoenix Army pumupusong patagaling ito. Mahanap si King Kong, pinalibag na rin sa likod! Yun ang namatay kagad. Ngayon, tatlo na naatasan dito para sa Onyx Philippines. And Brusco ay ready pa rin kalahati ang kanyang buhay. Available naman ang kanyang immortality. Ay! Pero magbibase ang kaba dito ang Onyx Philippines. Ready ang CNC. Nato may pensa. Habang si Kera free lamang. Tori na ang kanyang magiging punteriya. At ang Super Family makakuha ng game number 1. At matapos